Sa ilang lugar, tinuturing ang mga nilalang na ito na aswang. Dahil sa mga kwentong bayan. Atati, Kireo! Kireo! Atati! Pero ang babaeng ito, di ramdam ang takot at kaba. Fur baby na kung ituring niya ito. Posible nga bang maging pet ang isang paniki? Wow! Kireo! Gaano kaya kaligtas alagaan ang hayop na ito? Dito sa Clarin, Misamis Occidental, ang ginang na si Carmel, pet kung ituring ang isang paniki. Atati, Kireo! Sa videong ito, ang paniking ito nakakaintindi na raw. Kireo! Atati! Wow! Isang tawag lang kasi rito ay lumipad ito agad papunta sa tao. Nandito yan sa amin mga first week sa May. Ngayong taon, nahulog siya sa bubungan namin. Pinulot ng husband ko. Pagtingin niya, meron palang baby. So, kinupup namin yun si Kireo at inaalagaan, pinapakain. Nakyutan lang kami sa kanya. Tapos, kawawa siya kasi maliit kasi eh. Mula noon, inalagaan na raw nila ang paniki na pinangalanan nilang Kireo. Bukod kay Carmel, ang mister niyang si Emil, ang isa sa naging tagapangalaga ni Kireo. Dito sa amin, ilang beses na kami nakakita ng ganyan. Para lang normal sa akin nga may paniki sa amin. Kita ko rin nga maliit pa lang, hindi pa marunong talaga makalipad. Alam niyo ba ang paniki ang taging mamal na kayang lumipad? Dami mong alam, Kuya Kim! Anong gagawin mo kung may makita kang malaking paniki sa tabi mo? Aswang na po yun sa amin. Aswang? Yes po. Ang paniki ba natuturuan o hindi? Hindi po. Hindi? Bakit hindi? Meron po silang, ano bang tawag ba? Basta meron silang sariling mundo. May sariling mundo. Ano parang mundo ng kababalaghan? No? Hindi naman po, mundo ng mga kahayupan. Ngayon, si Kireo silaki na ng pusa habang ang pakpak singhaba na ng tuwalya. Ngayon po, marunong na siyang lumipad. Medyo umabot na siya ng mga more or less 6 meters. Tinitrain na namin na nandun na siya sa punong kahoy. Ang fruit bat tulad ni Kireo mahilig sa prutas. Nakakain na siya ng mangga, watermelon, papaya. Ala, gusto mo, Kuya Gugskol, oh! Madalas din daw ito dumikit sa katawan ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi naman sa nanakit, mabait naman yung paniki. Eh paano naman kaya nila nasisiguro ang pagiging ligtas ni Kireo? Pinupunasan namin. Tapos pag humihingi talaga ng pagkain, bibigyan talaga namin. Walang incident sa amin na nagkasakit dahil kay Kireo. Ang inaalagang paniki ni Carmel ay isang fruit bat. Malalaki ang pakpak nito. Ang iba pa nga umaabot ng 1.7 meters ang wingspan o singhaba ng isang 6-seater na dining table. Karaniwang matatagpuan ang mga fruit bat sa tropical countries tulad ng Pilipinas. Ang mga bats in general, hindi naman ito domesticated. So they are wild animals. So maaari the reason bakit naging parang mistulang maamo yung bat doon sa pamilya noong ginang ay maaaring dahil may pagkain siya na nakukuha doon sa household na iyon. Pero ang mas mahalagang tanong, ligtas nga bang alagaan ng isang paniki na napadpad sa kabahayan? These are wild animals, so hindi sila intended na alagaan. Especially these bats because they can harbor rabies virus, Nipah virus, which are deadly diseases to humans. Sa Pilipinas, protected species ang ilang fruit bats, kaya bawal silang saktan o hulihin lalo na kung endangered. They are pollinators, especially these fruit bats, no? Since they are frutivores, they spread seeds and pollens. There is a law that punishes people who gets wild animals and illegally acquire them. We have to keep these wild animals freely roaming dito sa nature nang sa ganon magawa nila yung role nila sa environment and sa ecosystem. Wala naman daw planong mag-asawa na panatilihin si Kireo sa kanila habang buhay. Pagkawalan din namin, alam namin na bawal yan mag-alaga kasi wildlife. Ang paniki na palaging kinakatakutan, iniuugnay man sa kababalaghan dahil sa mga kwentong bayan. Pero kapag napalapit sa atin, tiyak itong kamamanghaan. Atati, Kireo! Kireo! Atati! Pero mas mahalagang paalala, mas mainam na hayaan lang ang ganitong klase ng hayop
Dahil ang pag-aalaga, hindi basta-basta.